Alam nyo my dear friends, YouTube is a great platform either for hating or otherwise to appreciate, to adore. At sino ba namang mag-hate sa ganitong klaseng motorsiklo? Tignan nyo naman, napakaganda and napakapulido ng pagkakagawa. We are in QJ Motor, the showroom of Bistol Motorcycle here in Davao City, and nasa harapan nyo po ang QJ Motor SRK 400. Let's give it a proper beat. Baldo ain't a hater, mapa-China man yan, mapa-Japanese man yan, or whatever brand you are selling. It's all about the beauty most of the time if you are trying to buy a motorcycle, and of course the speed. Now when it comes to the displacement, dito ko na-appreciate si QJ kasi they produce unique motorcycles, and papanggitin natin why. This motorcycle has a 400cc pero naka-inline twin siya. When we are talking about inline twin against the parallel twin, they have different firing order, kaya masasabi mo parang sports bike yung kanyang tunog. Naka-liquid cooled po siya, dual overhead cam, 8 valves, and naka 6-speed manual with assist slipper clutch. Kaya niyang pumalok ng 30.5 kilowatts or otherwise 40.9 horsepower at 9,000 RPM. Ang kanyang torque, 37 Newton meters at 7,500 RPM. And when it comes to the sound, this is what we are getting. Bomba. Grabe. Ang kanyang fuel tank, 13.5 liters. Meron po siyang 20.6 km per liter. Ang range niya, 278.1 kilometers. Nasa heavy side tong motorsiklo na to, but it doesn't matter to be quite honest kasi it's a big bike. Wet weight, 186 kilograms. And meron siyang seat height na 785 millimeters. If you are 5'6" tall like me, this is what you are getting. Dalawang paa nasa baba. Positioning, maayos po. Little bit wider ang kanyang handlebars, so it's great for maneuvering. And si Ma'am Mikay, she's on sales. Link in the description tayo. She's 5'3". Tipito siya my dear friends, so mas panalo and mas advantageous yung kanyang seat height. So and my dear friends, kung 5'6" tall ka, bagay na bagay talaga sa itong bike na to. Pasok na pasok, swak na swak my dear friends. Now let's proceed on the design. Bakit ko nagustuhan tong bike na to? Ang headlight niya my dear friends. You know me, I'm a classic guy. I like round headlights. So para sa akin, panalo yung kanyang headlight and may pagka-modern yung kanyang datingan. I need to start it para makita mo yung kanyang headlight and makita mo yung kanyang high beam. Maganda yung pagkakayari. Pati din yung kanyang fly sa may harapan. Panalo din ang pagkakagawa. Menacing yung kanyang datingan kumbaga. When it comes to the headlight, this is what you are getting. When it comes to the high beam, ganito po tayo. And ang kanyang turn signals, ulala. Rear lighting niya my dear friends, panalo. Nakasituate yung kanyang turn signals sa may baba para malinis talaga tignan yung kanyang tail. Grabe, ang liwanag talaga dito. Kung di mo makikita tong ganitong turn signals sa daan, ewan ko na lang talaga. T-shape po tayo na brake light. Ganito po yung makukuha natin. Ganda talaga, panalo. Yung kanyang grips, maganda yung pagkakagawa. Uniquely done, kasi ngayon lang tayo nakakita ng ganito, syempre. Backlit po ang kanyang mga controls and kanyang mga toggle button. On this part, meron tayong hazard switch. Starter niya nandito, kill switch niya nandito. Busina, malakas po. Turn signals, high beam, and of course, the pass switch. Ayan. Ang kanyang clutch lever, hindi po adjustable. Sa kanyang brake lever, on the other hand, adjust up to 4. Sa display, ito po yung makukuha natin. Press the enter, and ito yung lalabas. Pindutin natin pababa. We have the clock, we have the brightness. Tignan natin sa may interface. Gusto ko yung black. Tapos, yung brightness.
unit, makikita mo kung kilometer per hour or miles per hour. Pwede mo makonect sa Bluetooth. PMS niya, my dear friends, makikita mo dito. Ayan, panalo siya. Wala. Ngayon, makikita natin ang RPM on this part. Ang kanyang temperature, makikita din natin. Ang kanyang fuel gauge, meron. Gear indicator, meron. Odometer, and ang kanyang speedometer. 5-inch TFT po tayo. Ganyan kaganda tong motorsiklo na to. Hindi pinagdamot, nabudburan talaga ng specs and technology. Balik sa design language. By the way, meron tong tatlong color variation. This one is the red, my dear friends. Meron din siyang silver na may pagka-green yung kanyang datingan. And meron din siyang black. Pero para sa akin, mas maganda to. Ayos sa akin talaga. Bet na benta talaga sa akin yung kanyang pula. And why not, my dear friends? Pagdating kasi sa kanyang pintura, panalo na panalo yung pagkakagawa. For a 400cc, perfecto siya para sa akin. Naka 2-part po tayo na front fender. Meron tayong red sa may kanyang bandang harapan and bandang dulo na may ABS badging. And then, ayan po, makikita nyo po yung matte black niya sa may dulo. Fairing wise din, panalo siya para sa akin. Naked siya, na pang racing talaga yung datingan. Plastic po tayo sa may bantang dine. And kung titignan nyo po, yan yung gusto kong i-mention, yung kanyang mga kurba. Pati din yung tangke, isa din sa manonotice ko to. Para siyang robot, kumbaga, kung titignan nyo. Para siyang animal na may sungay. Para siyang bull, kumbaga. Ayan yung sungay niya. Color combination, panalo siya para sa akin. Pati yung mga minimal niya na graphics, my dear friends, manonotice mo and ma-appreciate mo talaga. And may pagka old school din yung kanyang datingan. Kung ako lang naman it's not about nitpicking. Sa tingin ko, kukulayan ko siya ng makinang. At saka nagiging uso na rin yun sa trellis frame. And kung titignan nyo, my dear friends, meron tayong belly pan na aggressive looking sa may baba. Akala mo parang pangil ng isang fist, kumbaga. Alright. And nung inupuan ko siya, my dear friends, isa sa nagustuhan ko sa kanya, perforated po yung dito na part. Siguro it's to make your butt breathable, kumbaga. Lalong-lalo na kapag nasa Asia ka, mainit. So, and I love the stitching, by the way, my dear friends. It's pricing, my dear friends, masasabi mong todo bigay talaga sila. Hindi pinagdamot yung red stitching, perforated on this part. May kapitan siya dito. And SRK branding, sporty yung kanyang datingan. Masasabi mo talagang parang sport bike na ginawang naked. Also the tail, my dear friends. Ang tagal nating hindi naka-appreciate ng ganitong tail. Ang ganda ng pagkakagawa nyo. Yung tipong may daluyan pa ng hangin. May butas siya, kumbaga. Parang grab bar. Some pattern design plastics on this part. This part naman plain lang. At saka na-appreciate ko talaga sa kanya is yung kanyang tail tidy. Panalo yung pagkakagawa. And mudguard on this part, properly designed as well, my dear friends. I cannot say more. Detachable din po ang kanyang foot control. Pero all the way yan, my dear friends, if you're going to modify. Anyway, you can clean this one up if you wanted to. At saka pagdating din sa swing arm, my dear friends, take a look at that. Nicely welded, nicely done. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong swing arm, kaya naiigno tayo. Maganda kasi yung pagkakadesign niya. Underneath the foot control, exhaust, easily remove on this part, my dear friends, kung titignan nyo. Ground clearance niya, by the way, my dear friends, it's not that much. 150 millimeters. Ang kanyang wheelbase, 1,425 millimeters. And if you are going to come closer on this part, ganda na pagkakayari kasi nga mas maiksi ng konti yung kanyang tail. Ngayon sa kanyang front suspension, makinang, it's color gray. Inverted po tayo. Walang branding po pero magandang pagkakagawa. Wala siyang adjustability sa kanyang front suspension sa harapan. Pero sa may likuran naman, ayun po, coil spring, oil dump po tayo, monoshock. Unlike the SRK 600, my dear friends, na naka Brembo branding, dito kay 400, QJ in-house po tayo. Sa harapan, meron siyang 260mm dual hydraulic pedal disc. Sa may likuran naman, no branding on the caliper, meron siyang 240mm hydraulic disc. Ang gulong, tubeless, branded by Maxxis. Sa kanyang harapan, my dear friends, 110, 70, 17. Ng likuran naman, 150, 60, 17. Although malaki at saka makapal na yung kanyang likuran, sa tingin ko kapag pinataba mo pa to, mas maganda yung kanyang magiging itsura. Ngayon sa kanyang price, my dear friends, ang SRP ni QJ SRK 400, 239,000 Philippine pesos po. Ang kanyang freight and handling, additional 10k po tayo. Overall, 249,000 Philippine pesos. Grabe!
affordable, my dear friends. And by the way, hindi na sila nag-i-in-house pero meron silang mga financing company na pwede nyo lapitan for this particular bike. So far, design-wise, my dear friends, wala akong mareklamo. Beautifully done, and for its price point, para sa akin, panalo talaga siya. At saka alam nyo yun, my dear friends, yung binablog mo yung motorsiklo na passionate ka, ganito yung feel na binibigay sa akin ni SRK 400. And in addition, my dear friends, may warranty po tayo dito kay Bristol Motorcycles Davao. Go visit their showroom. Nasa Damosa lang po tayo, my dear friends. And nakalink sa description ang kanilang number if you have an inquiry. So wala lang, na-excite lang talaga ako, my dear friends, kasi napakaganda nitong motorsiklo na to. May nakita akong isang ganito sa daan, naka-slip on siya, my dear friends, and nakala ko inline 4. Nung sinilip ko yung baba, uy, twin, pero bakit ganun yung tunog? So na-intrigue tayo, linag natin. Anyway, my dear friends, if you have any suggestion, let me know in the comment section below. And if you have violent reaction, go crazy. And kung nagustuhan nyo itong motovlog na to, please give it a thumbs up. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying, trust the process. And I'll see you in the next. Pakis!